Hi guys, so for this video, we are going to talk about array, single and multidimensional array. So ano ba yung outline muna ng topics natin for this video? So yung introduction, array declaration, array example, array with loop, multidimensional array, and then later on, pag-usapan naman natin yung array functions. First, kailangan nating simulan, ano ba muna yung isang array? So pag sinabi nating array, it is a container object that holds fixed number of values of a single type. So ito yung visualization natin ng isang array. So meron tayong boxes. So yung boxes naman na yun, yan yung element na meron sa isang array. So yun yung mga common terms na gagamitin natin sa array. Index saka element. So pag sinabi natin index, that is the address. And then pag sinabi naman natin element, ito yung laman nung index na yun. So, ang plural ng index ay indices. So, kaya yan meron dyan. So, array length. So, pag tinanong kayo ng array length, ibig sabihin, ilang elements meron ang isang array. So, sa example natin na to, meron tayong 10 na elements. Ano bang advantage kapag gumamit tayo ng array over normal lang na declaration ng mga variables? So, rather than declaring 6 integer type variables, kamukha nitong nasa kaliwa, pwede tayo mag-declare na lang ng isang array of integers na ang gagawin ay merong 6 din na elements. So, paano nide-declare? So, later, papakita natin kung paano siya din-declare. So, ito lang yung visualization natin. So, kunwari, kumuha tayo ng 6 na variables, x0, x1, x2, x3. Dito naman sa kabila, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, and x sub 5. So, yun yung 6 natin na elements dun sa array natin na x. So, enough of the talk about x and move on tayo sa next slide. Okay, so ito naman kung paano mag-declare at mag-initialize ng isang array. So, yung una na version ng pag-declare ay yung square bracket nandito sa data type or element type. Dito naman, meron tayong nasa variable name. So, mapapansin nyo dito, element type, bakit hindi data type yung nakalagay? Kasi, sa mga susunod natin na lessons, pwede tayong mag-create ng array ng objects. So, hindi siya totally data type. Pero for this example, sa video na to, ang gagamitin muna natin ay mga data type. So, maalin dito sa dalawang version, pwede nyo siyang gamitin. So, mapapansin nyo, pwede kayong mag-create ng array ng car, boolean, string, int, float. So, basically, any data type na meron kayo, pwede nyo gamitin yun as array. So, ayan, makapapansin nyo, pag may nakita kayong square bracket, automatic array yung pinag-uusapan, especially kung Java yung programming language na ginagamit nyo. So, majority ng mga programming languages, square bracket yung ginagamit for array. Pero meron din tayong mga programming languages na parentheses naman yung ginagamit. So, after natin siyang ma-declare, so tingnan natin paano ba ito ginagamit. So, ito yung declaration plus construction. So, sa unang line natin dito, makikita nyo kung paano mag-declare and mag-construct. So, mako-construct natin yung first line na to gamit yung keyword na new and then yung integer and nakalagay sa square bracket yung number of elements. So, mapapansin nyo kung ano yung ginamit yung data type dito, most of the cases, yun din yung gagamitin dito. Pero may mga special cases pa na pwedeng magkaiba yan. Pero wag muna natin yung problemahin yan. So, kung nag-declare kayo ng array of integers, ibig sabihin madaming integers. Ito naman, yung declare natin dito kung ilan yung elements na gagamitin nyo. Sa second example naman, ito naman yung declaration plus initialization. So, mapapansin nyo, ang difference nila, yung sa taas, wala siyang values pa. Ngayon, dito sa pangalawa, nalagyan na natin sila ng default values. Kaya nga natin siya sinasabi na initialization siya. So, yung mga one-dimensional array sa Java, pag sinabi nyo na 10 lang, halimbawa, yung laman, katulad nitong declaration na to, pag sinabi nyo 10 lang siya talaga, hindi nyo na yun ma-change. So, hindi nyo na siya madadagdagan. Pwedeng less than doon yung gamitin nyo sa dineclare nyo, which is hindi efficient. Pero, hindi pwedeng mangyari na dadagdagan siya. Pero meron tayong ibang mga data structures within Java na pwedeng gamitin, na pwedeng maging dynamic. Kasi right now, static pa yung nandyan. Plus, ang ginagamit lagi na key or yung index sa isang Java program na nag-implement ng array ay integer. So, wala siyang mga associative array, hindi katulad sa ibang programming language kung saan pwedeng gumamit ng keyword
for array. Pero again, meron tayong array list, meron tayong map kung saan pwede tayong gumamit ng ibang style. So next videos, makikita niyo yan. So dito sa example natin, yung dineclare natin kanina, meron tayong 10 elements. So yung 10 elements na yon, meron tayong nakasulat dito sa taas. So yung mga index, sabi ko nga kanina, ito yung mga addresses nila. So para ma-access mo, let's say yung value ng element number 5, kailangan mong puntahan yung index number 4. Simple lang naman yan. Lahat ng index ay palaging -1 ng element. So kung pang ilang element yun, let's say number 10, -1, which is 9, 9 yung kanyang index. So yan, nakatapat siya doon. So yun yung element tsaka index. Sana huwag kayong malito doon. Yung index is the address and lagi siya nagsisimula sa 0. Pag element naman, ito ay lagi nagsisimula naman sa 1. So makikita natin sa example na to, kung gusto natin kuhanin yung element number 5, which is ito, kailangan natin pumunta sa index 0. So element 5. So kailangan natin pumunta sa index 4. Kaya dito sa ginamit natin example, int array sub 4. Kasi index number 4 yung value na yun. So ito yun, 50. So kaya ang lalabas dito na output ay 50. So palagi lang kung anong index yung gusto nyo i-access, lalagay nyo lang dun sa array and then makakuha nyo na yung value na. So before ko ipakita yung loop example naman na to, para dun sa mga nanonood pa ngayon, so punta kayo dun sa post ko and then i-comment nyo tong code na to doon. Yung first 5 na makakapag-comment nito sa post ko, automatic exempted na kayo sa activity natin na related sa array. So yun yung gagawin nyo guys. So comment na, tapos balikan nyo tong video na to. A little longer than a few minutes later. Okay. So balik tayo dito sa example natin. So ito yung array na in-implement gamit naman ang loop. So initial natin na values, so meron tayong 10 elements. And then dito sa example natin, meron tayong looping structure, implementing for loop. So ito yung array. So int I is equals to 0, I is less than int array.length. So ang length para dun sa mga nagtataka ay yung number of elements within an array. So sa example natin, si int array, meron siyang 10 na, tapos less than yung ginamit natin dito para hanggang 9 lang yung pwedeng maging index. Kasi mamaya mapapansin nyo sa line na to, meron tayong int array sub I. So ito yung kukuha ng index natin. So again, we start counting by 0 kapag tayo ay naggagamit ng array sa Java. Kung i-run natin to, ito yung magiging output niya. Element number 1 hanggang element number 10, and then kung ano yung value na kasama nila. So ayan, pwede natin siyang gawin via loop. So meron din tayong, sana naintindihan nyo kung ano yung purpose no array.length. So kaysa magsulat ako dito ng 10, which is pwede rin naman, pero mas maganda na nakadepende na lang tayo sa length or sa dami ng elements within that array para matraverse natin sila lahat. Another version ng loop naman natin, meron tayo dito for each. So bukod sa for loop, pwede nyo rin siyang gamitin while loop, pwede nyo rin siyang gamitin do while. Pero at the same time, pwede rin kayong gumamit ng for each. Sa example na to, for each yung ginagamit natin na looping structure. So yung looping structure sa for each, ito yung kanyang example. So meron tayong nakadeclare na int array, and then yung int array na to, ilalagay natin sa loob ng for, tapos meron tayong declaration dito na int num. So mapapansin nyo, bakit ako meron nakadeclare dito na int num? Kasi bawat isang element ay integer ang data type. So kailangan natin na kung integer to, integer din dapat yung sasalo. So di ba ganun? Kailangan may sasalo dun sa pupuntahan niya. Hindi kagaya nung sa inyo, hindi ka na sinalo. Okay, so balik tayo dito. So yung int array natin, bawat row na makukuha or bawat element,
magiging value siya ni num. Kaya mapapansin nyo dito yung print line natin, num na lang yung nakalagay. Hindi kamukha nung nandito, int array sub I. Dito, wala na siyang index na sinama kasi nga, bawat index ay makukuha or bawat element sa index na yun ay makukuha ni num. Kaya meron tayo dito 10 hanggang 100. So ito kung paano gumagana yung structure ng for each. So dito naman tayo ngayon sa array example na 2-dimensional naman. So kanina kasi single-dimensional lang yung ginagawa natin ngayon. 2-dimensional naman. So meron tayo ditong visualization again ng table. So meron tayo name tsaka course. So yung nasa 00, random. 01 ay DCIT. So pagka dineclare natin to, ang problem kasi natin, kailangan natin mag-declare ng 3 students na may name tsaka na may course. So para mag-declare yun, ang gagawin nyo ay 2-dimensional array. So yung first natin dito ay 3, 2. Anong ibig sabihin nun? Yung 3 na yun signifies the number of rows and then yung 2 signifies the number of columns. Kaya ito yan, 3 and 2. Paano natin siya may initialize? Kamukha din kung paano gamitin yung single-dimensional na array, ganun din dito sa 2-dimensional naman. Sa kanya, pwede tayong magkaroon ng 0, students of 0 sub 0. So ito yun. So lagi niyo lang tatandaan, pag sa array, especially dito sa 2-dimensional, ang unang index palagi ay row, and then yung pangalawa ay column. Iisipin niyo lang na yung bawat element ng isang array ay array ulit. Kaya siya naging 2-dimensional. Kasi pwede rin tayong magkaroon ng 3-dimensional, pwede rin tayong magkaroon ng 4-dimensional. So mas malalim yung array, ibig sabihin nun, mas madaming values yung pwedeng ilagay sa kanya. So for now, 2-dimensional na lang muna yung gamitin natin na example. So nandiyan nakalagay kung paano ma-achieve yung table na to, ilagay natin yung example dito. So dito sa student sub 2 sub 0, which is Bruno yung value, ito yun, 2 sub 0. So next, paano natin ngayon magbabasa yung laman ng isang 2-dimensional array? So, ang example naman natin dito, sa version 1 natin, meron tayo ditong for loop ulit. And then, I is equals to 0. Student length minus 1. So, ang reason, kasi yung student length natin will return 3. Tapos, dahil ang ginamit natin dito ay less than or equal to, lalagyan natin siya ng minus 1. Kasi yung magiging last index ng array na to ay 2. So, paano kapag ka, again, ulitin natin, paano kapag ka yung ginamit yung index ay hindi existing? Sa case na to, paano kung 3 yung ginamit nyo? Let's say student sub 3. Dahil wala nun, magkakaroon tayo ng array index out of bounds na exception. So, titigil yung pag-run ng code natin. Kaya natin yun iniiwasan. So, makikita nyo dito yung output is similar kung ano yung visualization natin. So, improve natin siya ng konti. Sa version 2, ginawa na lang natin siyang less than, imbis na less than or equal to. Tapos tinanggal na rin natin yung minus 1. Kasi yung student.length, ang ibabalik na niya ay 3. And then dahil ang condition natin less than 3, ang value na yun ay 2. Kaya pasok na siya dito. So shorter version ng code. I-improve pa natin siya ulit. Using for each, pwede rin natin gawin yung code na yun. So kung mapapansin nyo dito, again yung structure ng for each, iikot siya, kukunin niya yung bawat row. Dahil kukunin niya yung bawat row or bawat element, kukunin siya or sasaluhin siya nung pupil natin na array of string. So bakit kinailangan natin na gawing array ito? Kasi yung isang row ng student ay isang array din. Kaya dito sa example natin na to, yung pupil ay dineclare natin as array of string. So, mapapansin niyo yung difference dito. So, yung first natin dito, students of I, sub 0, dito naging pupil sub 0 na lang. Kasi yung pupil, ang katumbas nun ay yung students of I, or yung kung pang ilang index na yung iniikutan natin. So, yun lang para dito sa multidimensional array. Sana may naintindihan kayo. Para sa other discussion ng mga array, meron tayong nakalink sa baba, sa description ng mga videos. So, panoorin nyo siya. And then, puntahan nyo na rin tong channel ni Sir Jake. So, pwede nyo panoorin sa kanya yung mga videos about OOP. And pwede rin mag-subscribe na rin kayo sa channel niya. Yun lang. Maraming salamat.